Dermata. Nung sinabi ni Jesus, this is my body, the Catholic Church is the only one who believed it. We Protestants, sabi niya, we born again, believe it is not a symbol, it is only a symbol. But Jesus did not say it is only a symbol. Ang sabi ni Jesus, this is my body. Kaya no wonder, ang sabi niya, among all the healers, among all the churches, mas marami ang mahihil at mas marami ang miracle na magaganap sa Catholic Church because of the real presence of Jesus in the Eucharist. Ito po ang danger sa ating mga charismatic. Somehow, set aside ang Mass because there are not too much emotions in it. There's no high sensationalization in it. But the Mass in itself is powerful if we believe. Ito po ang ipinaniniwala ko sa inyo. The Eucharist is the highest form of worship at ang Eucharistic celebration ang fulfillment sa promise ni Jesus that He will be with us till the end of time. Kaya pag ako pinag-imisa, I just came from India weeks ago. The business there proclaimed na sa history, kasi 5.5% lang doon ang Catholics, 99.5% Hindus. Pero nag-atin ang mga Hindus and Muslims sa Mass and Daily Mass. First time nila nakakita ng milagro ng instant healing because of Jesus. Kaya ako ito sinasabi mga kapatid, because sabi na ni Benjamin, if it is all about faith, everything is about faith. Maniwala naman tayo because God answers our prayers according to the desires of our hearts, and the desires of our hearts is the manifestation of our faith. Mga kapatid, hold on to our faith. Dahil dito, hindi siya paalam, sinabihan ako na isulat ang lahat ng himala ng Diyos. Nag-umpisa ang aking healing ministry at the age of 16. It took a while for me to have this courage to embrace and accept that God gifted me with His gift of healing. Hindi ko po ito matanggap. And I'm thanking God as well for being patient with me. Dahil nag-gift siya ng 20 taon para magamit ko ito. Sabi ko, siguro tama rin na yun. Because of the maturity. Ang hirap magkaroon ng ganitong gift if you are immature and if you are insecure. Because pumunta ito sa ulo mo and it's so hard to handle. But my dear sisters and brothers, ang ating Panginoon ay hindi na gumamit ng instrumento. I'm only God's instrument and I know that there's no way I can perform any miracle in any healing. Si Father, isa sa mga parido, while we were walking, pinawakan niya ang kanyang pangan, sabi niya, sa aking tulong, Father, effective, wala ng sakit ang pangako, magaling na. Ang pangako ng healing, that started when I was 16, nung may lungko, lumakad, right after I went over sa Quiapo. But I had to sleep for 20 years until before I was ordained. Ako po'y naging engineer. Ako po'y nagtrabaho sa oil company. Ako po ay nag-migrate sa Canada at doon po ako nag-amal. Pero bago ako ordained, dinadaling turning point po nito ay noong may patay na buhay. Pinatry ko po yung isang patay na natanggalin na yung mata, yung puso at yung kidneys para i-donate. Sabi ko yung pray ko muna kasi nalilipin ako dahil hindi ko yan dahil I was supposed to visit her. But dahil sa mga panahon, I was reluctant to go to visit the hospital na patay ng galing. Pero nag-sign ng waiver of our family, i-donate ang mata
i-regulate ang puso at ang kidneys. 1 hour before my heart is sick, i-pray over ko. Alam niyo, i-pray over ko. Ang prayers ko po ngayon ay Our Father, Hail Mary, and Glory be. Walang lumalabas sa bibig ko kapag ako'y kala sa akin na restricted in the terms of prayers. Hindi ko tulong ng iba na pag-pray kung ano lumalabas sa bibig. Kaya tinapasal lang ng Our Father, Hail Mary, and Glory be to the Father. And right after I pray that prayers, ay bukas ang mata na buhay ang gabi. At marami ang himala, nandito ang mga himala, Sister Mrs. Porto. Nandiyan din ang mga prayers. Nandiyan din ang mga prayers. Yung libro na yan, because of our faith and training you. I was in Toronto last July. But a year before that, may isang babae na nagsabi sa akin, Father Suarez, sulatan ko naman si Susan. So I wrote a note. Susan, trust Jesus. He will heal you. Hindi ko alam kung ano sitwasyon ni Susan. Alam si Susan kasi kuha. And nagmula sa vital organs, so the family were preparing for the funeral. Sabi niya, yung nadala ng libro, binulungan si Susan. Susan, sabi niya, Father Suarez, just trust Jesus. He will heal you. Susan opened her eyes. I met her last July. Buhay na buhay. At marami ang himala ang Diyos na gagawin. Mamaya mag-healing prayer ako. Yung sinabi ko po kanina, the reason why I ended up developing this sense of humor is because I believe laughter is the best medicine. Mga kapatid, let us laugh. Tumawa tayo. At pag hindi kayo tumawa sa isang araw, magpapagaling kayo sa doktor. May problema kayo sa ulo. It is the healthiest lifestyle. There is no better lifestyle than a happy lifestyle. But you will never be happy if you have no relationship with God, if you have no good relationship with others, and if you do not accept yourself. Mga kapatid, mahalin niyo ang sarili niyo at alagaan ito. Mahal magkasakit. Ito po ang masasabi ko. Ito naman isang libro, it is the book of my home release. Kung paano tayo magiging masaya. Ito na. Yan po, available. Nandiyan ang aming mga libro. Ang isa ko pa palang sasabihin, wala akong Facebook accounts. Alam nyo, ito po ang masasabi ko sa inyo. Pinakatawanan ito ng umasa sa Diyos. Katulad nyo rin ako, tulad ng aking isang sining tao, gusto ko magandang buhay. Pero hindi ko ginamit na maging lahaman sa pera. Ay ever since, sabi ko, kung isi-share ko na ito sa lahat ng pari, simula ko ako naging pari, hindi ako kumakanap ng sweldo. Wala akong excited. Lahat ng pinag-insan ko, pinabalik ko ng koleksyon. Pero grabe ang balik ng Diyos. Ganyan ang mga hindi natin kaya tawanan ang nilarosin ng God. Because that's how God works. Kaya kahit ano ang hindi ka sa akin, sabi ko, naiingit naman sila. Dahil mahal ako ng Diyos. And one thing I want you to know, stop worrying. Because worrying will bring you nowhere. And most of the time, what we think matters doesn't. There's only one thing that matters, it's our relationship with Jesus. The rest doesn't matter. Yung iniiyakan natin, yung mga bagay na hindi tayo nakakatulog, yung mga bagay na pinuproblema natin, at the end of the day, it doesn't matter and it is a waste of time. Tandaan niyo yan. Whatever we think matter the most, and if it is not God, it doesn't really matter. What matters and what really matters, ang mahalaga lang sa tao ay ang Diyos. At pag nasa sa'yo, wala ka ng problema. He will look after you until the end of time. Amen? Pero kawin na ito. Pero kung mga heating oil na dala, yan. Kung gusto dito mga nasa kamay, kung makamalang kubusan ako, nandoon na ng third class, nandoon mayroon ako.
We just listen, Jesus. Close your eyes. Come, Holy Spirit, I need. Come, Holy Spirit, and pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, in your power. Come, in your strength and your power. Special way. Come in your own special way. Come in your spring presence. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Come to the weary of souls. Lord, let your sweet healing power. Lord, let your sweet healing power. Come and make us whole. Glory be to the Father. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Glory be to the Spirit. Amen forever. Amen. Now and forever. Ngayon naman, gawin natin ang mga kamay sa pagdating ng katawan natin na may sakit. Kung ang katabi niyo may sakit, kung ang mga tao wala dito may sakit, nasa cellphone ang pictures, pwede rin natin i-pray over your cellphone na may picture. Ang ating Panginoon is omnipresent. He can travel everywhere. No boundaries at all. Merciful and loving God, use our own hands to be your hands. Marami dito, suffering with so much pain all over their body. Touch their head, open migraine headache, nalalagas na buhok, may tumor. Mayroon din dito kayo ang nalawang ang pagkaan, may tumor, may kakarak. Touch and heal that person right now. Their ears, yung mga may vertigo, may tinnitus, hindi makarinig, suffering from epilepsy. Their nose, yung mga may sinus problem. Marami dito, in pain, sakit ang likod, balakang, tuhod, pangatog, may arthritis, may rheuma, may gout. May mga frozen shoulders, Lord, touch that shoulder. Marami dito mga kapagihan, may bukol sa dibdib, may cyst sa breast. Touch that person right now. Move. Yung mga may asthma, may hika, may laryngitis, may emphysema, may problem sa lung, may prostate cancer, may endometriosis, may scoliosis. Lord, right now, heal that person. Pagkainin mo siya, yung mga may ulcer, mga may cancer, marami dito may prostate, may lung cancer, breast cancer, cervical cancer, stomach cancer, lahat cancer. Lord, mag-overcome sana nila yan. Pagkainin mo po yung mga psoriasis, may sulat kinilagaling, may UTI, may epilepsy, may high blood, mataas ang cholesterol, may diabetes, may kidney problems, may fatty liver, and may kidney stones. Lord, bless that person, especially yung mga hindi magkaanak. May mga mental problems, suffering from depression, suffering from anxiety, panic attack. Lord, marami dito may lungkot sa dibdib, pamilyang hindi magkasundo, may TMJ, suffering from depression, unforgiveness, na hindi naman malamaya. Bless that person right now. Yung mga may thyroid problem, may goiter, may bukol sa lalamunan, Lord, pagalingin mo po ang tao niyan ngayon. Yung mga hindi makalakad na stroke, na paralyzed, yung mga nasa ospital na kamag-anak natin hindi makapunta rito, pagalingin mo po yung mga may nani na buhay. Pagalingin sila ngayon as we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are